As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Good morning, good afternoon, good evening. At welcome po dito sa ating tahanan sa Coach Jarrett Live. I am Coach Jarrett at sana po nag-e-enjoy kayo sa ating mga pinag-uusapan dito. Please don't forget to subscribe dito po sa ating live stream, sa ating channel pala, sa Coach Jarrett Live YouTube channel, at pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, ang newsroom na binubuo natin. Hopefully makapag-launch na tayo ng mga ibang mga ibang mga pakulo dyan sa channel na yan. Sa pala na yan, sa page na yan. Also, meron din po tayong community group sa Facebook, yung tambayan ng mga coacheros. Okay. Pa-follow na lang yan mga yan. Shoutout tayo guys. Let's do this. Saan na ba? Shoutout tayo muna mga babayan. Siyempre, pakilala ko muna ulit ang mga moderators natin. Sila Ate Trixie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat Mai, Arnel, Jack, Fifth Video Movement, BJ Cans, Pinoys, Unnamed Legion. Wait. Wala pa pala yung chatroom. Yan. Okay. Kina, PS Moderictor, Ate Mishi, Ate Nila Galvez, Ate Nila Darceo, kay Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, Burger Boy, at kay The Greater One. Okay, sila po ang mga moderators natin. Sila po ang bahala sa inyo kapag kayo po nagpapasaway. Huwag pong sasama ang loob. Oo. At yan po ang kanilang talagang ginagawa. Oo. Miss Alma, shoutout din kay Miss Alma Calvadores, Sonia Columna, Melody Canuto, PW Discarte TV, Emmanuel Gakayan, Melanio Tadeo, Martin The Martian, PW Discarte, Okay. Tato, Gemma Garais, Maria Corazon Monar, Miss Alma Calvadores, Orlandale, Zara Caballero, Ruben Esperanza, Zenaida Villanueva, Roger Romero, Melody Canuto, Arlene Cabanban, Jesscon, parang nabasa ko na iba dito. Edwin Belino, Alma Hashem, Marlon Tobilia, Shine, Riza May, Florida Agkawili. Naka-slow mode ba? Parang hindi. Naka-slow mode naman. Anyway, nakakunti nagko-comments. LC Cruz TV, Elizabeth Lanuso, Susan Larson Santos, Vancouver Gem, Kay Espirito, Dita Bonifacio, Seni Mastrili, Julia Chekiguchi, Jocas, John Dinider, Margot Tuazon. Okay. Lucia Medina, Ruben Esperanza, Todasay, nabasa ko na si Orlandale. Janet Paras, Janada Villanueva, Augusto G. Santo Domingo, Gemma Garais, MedX Ali, May Bernese, at si Andres C. Ayan. Okay? Yan. Yun. So, okay. Hanggang dyan lang muna guys ha. Nais ko rin batiin ng happy birthday si Tito Ogie. Ayan. Happy birthday kay Tito Ogie. Today, kanina pala. Di ko alam, ano na bang oras ngayon sa ano? Ano na bang oras ngayon doon? 5 p.m? Yeah, today. Okay. So, mga kababayan. Okay, game. Topic tayo, mga kababayan. Wala na slow mode. Ayan. Okay. Game. Unahin natin to si Magalong dito sa ating pag-uusapan tonight. Kasi gumagawa na naman ng ingay. Siguro kasi dahil malapit na ang 2028, kailangan na naman niya magpagbida-bida.
Kailangan na naman niya magparamdam, kailangan na naman niya magbira-bira, kailangan na naman niya magpakitang gilas. Oo, syempre, para magawa niya yon, kailangan siraan niya ang Marcos administration. Alam naman natin, ganyan si Magalong eh. Alam naman natin, ganyan si Magalong. Wala naman talaga siyang pinaglalaban maliban sa pangarap at ambisyon niya sa politika. Di ba nagkaroon pa nga ng chismis sa tatakbo daw siyang presidente? Di ba? Sheep. Takbo siya, wala nang problema eh. Sige, walang problema. Takbo siyang presidente. Hindi nga lang nasigurado kung mananalo. Pero ang kutob ko lang hindi ko naman sigurado kung mangyayari yun. Pero ang kutob ko, tatakbo siyang, kasi tapos na yata yung term sa Baguio eh. Third and last term na niya ito eh. After nito, graduate na siya. Kailangan niya magpahinga ng ng 3 taon para makabalik sa pagka-mayor. So, it's either you go up or you go down. Ganyan lang naman pag local eh. Ganyan lang sa local elections. It's either you go up or you go down. So, it's either tatakbo siyang congressman ng Baguio or mag-vice mayor siya or konsehal. Either of the two. Or kung talaga matayog ang pangarap niya, tatakbo nga siyang presidente or vice president. Baka baka may pagkaano siya saranggola ni Pepe, matayog ang lipad. Pero wag kalimutan, ang saranggola, pag sobrang lakas ng hangin, napupunit. Kaya hindi natin alam kung kakayanin niya ang pressure at mapunit siya. Oo. Diba? Ganun naman kasi yun eh. But anyway, ito kasi sabi niya. President na, sabi ni Om G. President na. Oo. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Okay. Asa na ba? Asa na ba yung topic? Ito kasi yun, guys. Puntahan natin yung kanyang pinagkukukuda for today's video. Ito yung sabi ni Magalong, ilang senador pa lang daw at saka yung mga kongresista daw ay parang ligtas. Oo. Meron pa siyang sinasabi na may naakuha na naman daw ng bayad ang mga congressman kaya may impeachment. Okay, pakinggan natin. Ilang senador pa lang daw ang nakakasuhan habang ligtas pa rin ang mga kongresista. Muling nag-ingay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at nanawagan ng mas mabilis na investigasyon sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Alex Asalil. Dismayado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa takbo ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Magalong, mabagal ang investigasyon at iilan pa lang daw ang mga kasong naihahain kumpara sa lawak ng mga aligasyon. Anya, ilang senador pa lang ang nagagalaw habang wala pa umanong napapanagot ng mga kongresista. Matatandaang naging bahagi si Magalong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang Special Advisor at Investigator bago siya nagbitiw sa pwesto noong September 26, 2025. Bago at habang nasa ICI, naging bukal si Magalong sa usapin ng umano'y korupsyon sa mga proyekto. Kabilang sa kanyang mga ibinahaging aligasyon ay ang umano'y pagkakaroon ng kickbacks sa inang flood control at public works projects pati ang paggamit umano ng mga front contractor. Di ba yun nga ang purpose ng ICI para isiwalat na merong maling paggamit ng budget? Yun nga ang purpose ng ICI eh. Pero yun na nga ang nakakatawa mga babayan. In-appoint niya yung sarili niya na investigador ng ICI. Pero, nasa na investigasyon niya? Di ba? O baka sabihin niya, kasi si ICI dapat ang nagpa-file ng kaso sa ombudsman. Blah, 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 blah. Okay, sige, fine. Ba't hindi siya mag-file mag-isa niya? Kasi meron daw siyang mga hiwalay na ebidensya, di ba? Halimbawa, yung sa kanyang 777 na racket. O, ano na nangyari doon? May pinangalanan ba na tumanggap doon sa 777 na racket niya?
Wala, di ba? Hanggang ngayon, misteryo kung sino yung mga pinagbababanggit niya. Basta Congress, o basta House of Representatives lang, yung basta yun ang usapan, basta House. Pero pag tinanong mo, sino sa kanila? Tameme. Tameme ang lolo mo. Ano pa? Dalawa yun eh. 7-7, tsaka 30-30-30 yata yung isa. Oo. 7-7-7, 30-30-30. Oo. May narinig ba tayo doon? Meron ba siyang kinasuhan? Meron ba siyang pinangalanan kahit isa? Wala naman, di ba? Tapos nagka-intriga pa na kasama siya sa mga distab. Oo, binalita yan ni Antonio Montalvan na kasama siya sa mga naikipag-usap sa AFP para bumaliktad kay President Bongbong Marcos. At pamumunuan niya, siya mismo, pamumunuan niya ang transition group or transition authority na eventually ipapasa itong transition authority, itatransfer yung kanilang otoridad at pagkapangulo kay Sara Duterte. Yun yung naging ano nila eh. Yun yung naging selling point nila eh. Pero hindi kinagat, 'di ba, ng AFP kasi ayaw daw nila kay Sara Duterte, baliw daw kasi. Psychotic daw kasi si Sara Duterte. Matayog ang lipad nga nito ni Benjamin Magalong. Matayog ang lipad ni Benjamin Magalong. At ngayon, gusto na naman niya siguro na na mapag-usapan siya. Gusto na naman niya na mag-viral siya, mapag-usapan siya. Kaya ito, may bago na naman siyang drama. At ito na nga, napakabagal daw ng pagpa-file ng kaso sa mga dapat kasuhan. Eh, kung nababagalan siya sa pag-file ng kaso at nasa kanya lahat na ebidensya, bakit hindi siya mag-file? Pwede naman yun. Di ba? Pwede naman ho kasi yun na siya mismo ho magpa-file ng kaso. Pero, may narinig na ba kayo? Wala pa. Wala pa tayong naririnig. Hindi nga, di ba ang tagal nga nanahimik ito? Bakit siya nanahimik? Kasi, dahil dun sa tennis court, yung Diskaya project na tennis court na magkano ilang milyon yun? Wait, ilang milyon yung na yun? Yung Diskaya tennis court na yun. 110 million pesos. 110 million pesos para sa tennis court. Saan ba gawa yung tennis court na yan? Sa ginto? Yung mga linya ba niyan merong ginto? 110 million pesos? Wow! Wow! Benjamin Magalong. Sabi niya, good governance daw. Good governance BS. Isa ka rin sa magalulong eh. Nga, alam nyo mga babayan. Sige, mamaya na nga. Sige, tuloy natin to. Samantala, nakilihok din si Magalong sa protestang kontra korupsyon sa Baguio City noong September 7, 2025 kung saan nagbigay siya ng talumpati. Salamat. Dati-rati ho, kami ho sa kokonti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kokonti lang ang nakikinig at naniniwala. Nantala nung dumating yung pandemya, inumpisan hula natin ulit. Sa lungsod, sinabi rin ng lokal na pamahalaan na malaya ang mga residente na magsagawa ng mga mapayapang protesta kaugnay ng mga usapin sa korupsyon. Ngayon, muling nananawagan si Magalong para sa mas mabilis at mas malawak na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para sa agenda. Ganda ng fluff piece ah. Ang ganda ng fluff piece ni Bilyonaryo. Oo. 2019 pa raw siya, sabi. Sabi dito sa balita. Siya mismo nagsabi sa speech na to. Yan, si Magalolong.
2019 pa raw siya nakikipaglaban sa korupsyon. Oh, sige nga. Sige nga, tingnan nga natin. Balik natin to. Whoops, something went wrong. What went wrong? Ayaw nyo na? Ayaw nyo na ipakita tong ano? Yan, ito. Balik natin to. Medyo nadaan natin to kanina, pero ulitin lang natin. Kasi 2022 to eh. Oo. May 30, 2022, pagkatapos ng eleksyon. Ang sabi dito, mga babayan, as of March 30, 2022, merong 13,917 flood control projects ang natapos na. Sabi, 2022. Sabi kasi ni Magalong, 2019, nakikipaglaban na raw siya sa korupsyon. Okay, sige. So, ano masasabi mo dito? 2019, January 4, 2019. House probe uncovers 332 billion pesos flood fund scam. Mayor Magalong, ano masasabi mo dito? Nasaan ka nung ilabas itong balita na to? Mayor Magalong, kung makarating man sa inyo tong video na to, nasaan ka nung mabalita etong inexpose ni Rolando, di ba? O Ronaldo Andaya. Tama, Rolando yata yun eh. Rolando nga, ayan. Si Congressman Rolando Andaya, bago siya pumanaw, nasaan ka nung inilabas itong 332 billion pesos na scam sa flood control? 2019 to, pasok na pasok to sa sinasabi niya kanina. 2019, ayan o. Wala. Hindi natin siya maramdaman. Wala, di ba? Okay, sabi niya, nag-ICI daw itong si Pulong, di ba? Si Pulong, di ba? Si Magalong. ICI naman talaga siya, walang problema. Walang problema. Oo, inappoint niya yung sarili niya sa ICI. Oo, actually, kasama naman talaga siya sa ICI, pero parang siya parang resource person lang. Hindi siya dapat investigador. Sino ba ang naglagay sa kanya investigador? Hindi si Presidente. Hindi si Presidente. Definitely. Oo. So, dapat resource person lang siya eh. But anyway, kahit nga wala na siya sa ICI, di ba? Tinatawag pa rin siya, pinapapunta pa rin siya ni Vince Dizon. Kaya nga medyo sasako dyan kay Vince Dizon dahil dyan sa niya kay Magalong eh. Although hindi natin banabatikos masyado si Vince Dizon kasi okay naman ang trabaho niya. Maayos naman siya magtrabaho. So, sige, palalampasin natin yan. Walang problema. Basta maganda ang trabaho, kahit wala tayo masyadong tiwala, maganda naman ang trabaho niya, di sige, tingnan natin. Diba? Obserbahan na muna natin. Pero, doon sa angulo na yon, medyo may suspecha ako kay Vince Dizon. Dahil kahit wala na at nag-resign na si Magalolong sa ICI, pinagpipilitan pa rin niya na sumama itong si Magalolong. Hindi natin alam kung meron silang dalawa. Kung bakit ganun. But definitely, noong 2019, tahimik si Magalolong sa flood control scam. Isa pang tahimik siya, mga kababayan, noong nag-ICI siya, hindi niya chinek. Hindi niya chinek itong sa Davao First District kay Pulong. Itong 51 billion na to. May nabalitaan ba kayo na bumisita siya sa Davao City First District para i-check yung flood control projects doon? Kung meron bang ghost projects doon? Wala kayong wala kayong mababalitaan.
Ini-skip yata eh. Nagpunta sila ng Davao, oo, pero di ko alam kung nagpunta sila ng 50 ng first district sa distrito ni Pulong. Mukhang hindi mukhang hindi good governance ang ginagawa nito ni Magalulong eh. Mukhang ginagawa niya ay good governance. Good cover up. Oh, governance. Para walang makakita ang taong bayan, mga kababayan. Mga kotsero. Oo. Governance yata ang ginagawa. Diba? Ba't siya nababagala? Alam niyo mga babayan, kung gusto niyang bumilis, ba't hindi siya mismo maghabla? Ba't hindi siya mismo ang magsumite ng mga ebidensya sa ombudsman? Pwede naman yun eh. Ginawa nga ni Baligod, di ba? Finorward niya yung affidavit ng 18 Maleta Boys. Kung saan kumuha si ombudsman ng 8 na pwede niyang gamitin pambala laban kay Martin Romales. So, ba't hindi niya gawin yun? Pwede rin naman yun. Come to think of it, mga babayan, isang beses pa lang nagpupunta or nag-imbestiga ang Marcos administration sa First District ng Davao City. Isang beses pa lang. Itong latest na punta ni Vince Dizon. Si Vince Dizon mismo nagpunta. After nung malalang ragasaan ng ilog sa sa Davao City. Yun pa lang ang first time. Sabi ni Vince Dizon, paiimbestigahan daw niya, pero hindi natin alam. Malay natin, makalimutan niya, di ba? Malay natin, makalimutan niya, kasi wag natin kalimutan, si Digong din naman, nag-appoint sa kanya noon. Di ba, sa BCDA? Tsaka naging siya, di ba? For, parang ba yun? Contact tracing ba siya? Parang contact tracing czar yata. Ay, hindi. Si Magalong pala yung contact tracing czar. Czar. Si Vince Dizon? Si Vince Dizon noon sa pandemic? Tatlo sila eh. Isang contact tracing czar, si Magalong, where he failed miserably. Itong si Magalong. Pangalawa, si Vince Dizon. Pangatlo, yung sa vaccines. Yung yung nasa OPAPRO yun eh, ngayon. Sabi ni Ate Rina Arsenio, nako talagang magaling yan sa cover, kaya siya lang natira noong pahiro, maduga. Hindi naman din na-recognize. Vaccine. Si Galvez sa vaccine eh. Oo. Tama to, si Galvez ang sa vaccine. May isa pa. Tatlo yan eh. Contact tracing. Tapos may isa pa. Tapos yung vaccine. Nakalimutan ko yung sa vaccine. Quarantine si Vince Dizon. Or testing. Testing. Sa testing. Testing SAR siya. Okay. Madali nga naman yun kasi ko yung BCDA. Anyway. Going back. So yun, wala pa rin So far, ang narinig ko lang na investigation sa First District itong huli. Yung kay Vince Dizon. Pero wala pang malalimang investigasyon na nagaganap dyan. In fact, kung totoo na naghahanap ng kung tunay na naghahanap ng katotohanan ang Marcos government sa flood control scam, bakit hindi nila puntahan din yung kay Pulong? Kasi parang parang exempted. Napapansin niyo ba mga kababayan, halos lahat ng investigation natatapos ng 2022. Kahit na yung iniutos ni PBBM ay 10 years. Ulitin ko naalala niyo yung dun sa sa executive order ng ICI, naalala nyo? 10 years dapat ang pag-aaralan. 10 years. So from 2025 hanggang 2015. O di pasok na pasok doon si Digong, di ba? Kasi 2015 hanggang 2025, 10 years eh. Pero, for some weird reason, hindi ko naiintindihan, to me, lagi nagsa-stop ang investigation hanggang sa 2022 lang.
Walang past 2022. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil ba hindi naisip ng chairman o hindi naisip ng whoever. Imposible namang hindi naisip. Although nagsasabi si Babe Singson, mga kababayan, na 2018 nag-umpisa. 2018 nag-umpisa yung flood control scam. Which is pasok sa expose ni Rolando Andaya. So, nasaan ang investigasyon mo, Magalolong, sa Davao City? Bakit wala? In fact, mga kababayan, nung inisnab niya ang ICI, no comment itong si Magalolong. No comment? No comment si Magalolong? Ayaw talagang pag-usapan? Ayaw imbestigahan? Kaya sabi sa kanya ni Redon, mga kababayan, di ba, sabi, nababagalan daw siya. Tapos, actually, ba't hindi dito kasama sa report ni Bilyonaryo? Pero, meron pa siyang isang sinabi tungkol sa mga congressmen. Wait, pakita ko sa inyo. Wait lang ha. Kasi hindi sinama ni Bilyonaryo dito sa pinanood nating video kanina eh. Pero may sinabi siya tungkol sa mga congressmen. Ito. Oo. Na-cite ko pa. Yan. Yun. Yan. To sabi ni Magalolong. Sabi. Bumalik na naman yung kanilang insertions. Nakuha ulit nila ang kanilang pork barrel. Yung mga congressman, wala pa. Pangiti-ngiti lang. Yung iba nga sa kanila, nandyan pa sa impeachment. Nandyan pa sa impeachment prosecutors sabi ni Magalolong. Again, kwento ni Magalolong yan. Oo. Kwento ni Magalolong. So, ngayon, binatigo siya ni Congressman Terry Redon. Ang hamon namin kay Magalolong, pangalanan po ninyo kung sino ang tinutukoy niyong House prosecutors na mayroong budget insertions. O bakit nga naman hindi? Alam nyo mga kababayan, if there's anything na magaling itong si Magalolong, obviously hindi siya magaling sa governance. Bakit? Tingnan nyo, mas inuna pa niyang mamulitika kaysa hanapin yung 6 na patay at 5 kaysa tulungan yung pamilya ng 5 namatayan at 5 nawawala sa landslide sa Baguio. Ayas at Mindanao. 12 na po ang nasawi dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat. 8 iba pa ang nawawala ayon po yan sa Office of Civil Defense o OCD. Posible pa yang madagdagan lalo't ilang araw nang walang tigil ang ulam. Sa Baguio kung saan nagkaroon ng pagguho, 5 na ang patay at 5 pa ang hinahanap. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol! VK Emil, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang ngayon ay search and retrieval operation na para sa 4 pang nawawala dito nga sa Gumuho sa Gisad Surong, Baguio City. Sa kasagsagan ng ulan, nagkagulo ng gumuho ang lupa sa ilang bahay dito sa Gisad Surong sa Baguio City. Malakas na kalabog yun. Ang alam ko parang malakas na hangin. Kaya lang nagtaka ako nung lumagapak na hindi ko maintindihan yung lagapak na kaya nagtakbuhan kami dito. Agad nagkasabing rescue operation kahit madilim at masungit ang panahon. Maingat pero naghahabol sa oras ang mga rescuer. 3 natabunan ang buhay pa ng matagpuan. Pero 5 na iba pa ang patay na ng mahukay. See? Dami-daming naging biktima sa habagat sa Baguio. Mas inuna pa niyang mamuliti ka.
'Di ba? Benjamin Magalolong. Dami may kailangan ng tulong ngayon sa Baguio. Ngayon lang ako nakakita na ang Baguio binaha eh. Imagine Baguio, bundok yun. Oh. Baguio ang binaha. Ang lala. Saka nakakita. Dapat yun na inuuna niya mga constituents niya. Kaya ang tanong ay bakit? Bakit inuuna niyang pamumulitika? Bakit? Ang ano pa dyan, mga kababayan, sa akin wala namang problema kung pinupolitika yung mga congressmen. Kasi, well, nasa politika sila. It's all but normal. Pero bakit walang ball si Magalong na pangalanan itong mga taong to? Yun yung nakakatawa sa kanya eh. Yun ang nakakatawa kay Magalong. Tapang-tapangan kunyari. Pero, hindi naman nagbabanggit ng pangalan. Mag-e-expose kunyari ng korupsyon, pero hindi magbabanggit ng pangalan. Anong tawag mo dun? Di ba? Ba't di ka magbabanggit ng pangalan? Anong meron? Di ba? Ano, half-hearted? Half-brave ka lang? Half-brave? Hindi nabibigay ng pangalan eh. Magpangalan din siya para masaya ang kwentuhan. Pero alam nyo kung bakit hindi siya, eto, for example, ba't hindi niya mabati ko si Pulong? Syempre, rocknetting pa. 36 million yun, guys. Billion pala. 36 billion yun, mga babayan. Ang cover up niyan. Diba? Diba, Magalong? Nung una, nag-iingay-ingay siya dyan eh, nung kay Eric Yap. Nag-iingay-ingay siya dyan nung una. Pero eventually, nanahimik din. Bakit? Tatamaan si Pulong eh. Best friend pala si Pulong ni Eric Yap. O di nanahimik siya. Diba? Nanahimik siya. Pero kung gusto talaga mapabilis, neto ni Magalolong yung pagpa-file ng kaso sa mga taong sa palagay niya ay dapat managot sa flood control scam. Unahin na niya. Total naman sinasabi niya lagi siya may ebidensya eh. May ebidensya siya, di ba? So, unahin na niya. I-file na niya para magkaalaman na. Para mapabilis, di ba? Kesa yung batikos siya ng batikos, tumutulungan niya yung ombudsman. Kung nababagalan siya sa ombudsman, o di tulungan niyang pabilisin, file siya ng kaso. At saka para merong silbi yung pagkukuda niya sa publiko, hindi yung puro ganyan lang, kwentong barbero, puro kwentong barbero. Kalbo na nga nagkakwentong barbero pa. Anong binabarbero mo, boy? Kung kalbo ka naman. Di ba? Anyway, tigilan mo yan, Magalong. Alam naman namin may ambisyon ka para sa isang mas mataas na posisyon sa 2028. Pero sana, sa pangarap mo na magkaroon ng mas mataas na posisyon, ang ibida mo yung galing mo. Hindi yung maninira ka ng iba para gumawa ng pangalan. Tapos meron kang dumi na Diskaya Tennis Court sa Baguio. Nagkakahalaga ng 110 million pesos na hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot ng derecho.